Good morning, mountain movers. How are you today? Purihin ang Panginoon sa napakagandang araw na ito na muli niyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Na tayo ay may taglay na buhay, lakas, at may katiyakang tayo ay sasamahan niya upang gabayan, ingatan, pagpalain, at lahat ng kanyang mga inihanda sa bawat isa sa atin tulad ng pagkain, tubig, hangin, at magandang kondisyon ng ating pangangatawan, gaya ng kondisyon ng ating mga espiritual na buhay bilang mga anak ng Diyos na kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakabuti ng Diyos at maaasahan natin siya anumang oras sa ating mga buhay at ang kanyang pagsama ay ating matitiyak sapagkat ipinangako niya na hindi niya tayo iiwan, ipapabayaan man. Tapat ang Diyos upang tayo ay itawid sa buhay na ito na may tagumpay sa lahat ng gawa ng ating mga kamay. Magtiwala tayo sa Kanya sapagkat siya ay tapat sa lahat ng henerasyon at magpakailanman at hindi niya kailanman tatalikuran ng kanyang mga pangako na ating pinanghahawakan sa ating buhay. Gaya ng kanyang sinabi sa kanyang salita na magtiwala tayo sa Kanya. At sa pagtitiwala natin ito ng lubos, ng buong puso, walang bagay na mahirap para sa Kanya upang tuparin niya kung anuman yung ipinangako niya sa bawat isa sa atin at mangyari ang kanyang magandang kinabukasan na inilaan sa bawat isa sa atin. Jeremiah 29 verse 11, sinabi ng Panginoon, I have plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you peace and a good future. Ako ay may magandang plano sa iyo, o aking anak. Plano na hindi ka mapahamak o saktan, kung hindi plano na bigyan kita ng magandang kinabukasan na may kagalakan sa iyong puso at kapayapaan sa iyong isipan. Napakabuti ng Diyos. Kung kaya't anuman ang maganap sa mundong ito, tayo ay makakaasa na meron tayong Diyos na sasaklolo sa atin, tutulong sa atin, aagapay sa atin. May Diyos tayo na aasahan sa anumang oras maging sa kagipitan ng ating buhay. Ang Diyos ay naandyan lamang kasama natin at ang tanging pagitan lamang ay ang pananalangin, ang pagtawag sa Kanya, ang pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya na ang Kanyang pagtulong at ang mga bagay na wala dito sa mundong ito na makapangyarihang bagay ay available sa bawat isa sa atin. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Ang limitasyon ng tao ay hindi limitasyon sa Diyos. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang may gawa ng mga bituin na hindi kayang bilangin, buwan, araw, mga planeta na hindi kayang bilangin, na nakalutang lamang sa Milky Way, walang pundasyon. At siya ang nag-set ng boundaries. Hindi nagbabanggaan ang mga planeta sa Milky Way or sa galaxy, ang mga bituin na napakalalaki, higit pang malalaki kaysa sa araw. Sapagkat siya ang naka-control sa mga bagay na yan. He set forth boundaries to each one of them so that they will not bump each other. Kung yaang mga yan ay napakalalaki na nakalutang lamang sa alapaap, ay
pinangangalagaan ng Diyos. Tayo pa kaya na kanyang nilalang ayon sa kanyang wangis at sa kanyang larawan, na binigyan niya ng kapamahalaan sa mundong ito na kanyang nilikha. Kung ang mga isda sa karagatan ay hindi nauubos, sa halip sa bawat palengke na ating pupuntahan ay may mga isda, samantalang sa animal kingdom ay nagkakainan ang mga hayop. Ang maliit na isda ay kinakain ng malaking isda, at ang malaking isda ay kinakain ng mas malaki sa kanyang isda, at ang mas malaking isda ay kinakain ng pinakamalaking isda. Nagkakainan sila, and yet meron pa ring tinitira ang Diyos upang ating makain. Hindi nauubos. Kayo ba ay pumunta na sa palengke na walang isda? Meron pang mga inilalagay sa lata na tinatawag nating dilata. Hindi nauubos sapagkat kung pinapangalagaan ng Diyos ang mga isda na hindi maubos, mas lalo tayong pinangangalagaan ng Diyos sapagkat mahal niya tayo. Nagtitira siya sa atin upang meron tayong makain at may bitamina tayong mailagay sa ating katawan galing sa isda. Ganyan mga laga ang Diyos. Ganyan siya mag-sustain, mag-supply, mag-provide. Ganyan siya mga laga sa iyo at sa akin. Kung kaya't patuloy tayong magsaliksik ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Every time na naririnig natin ang salita ng Diyos, lumalakas ang ating pananampalataya. Faith is being imparted unto us. Nagiging strong ang ating pananampalataya, nagiging malalim ang ating relasyon sa Kanya. At tumatatag tayo, anumang pagsubok, anumang problema, anumang circumstances, ang pinagdadaanan natin, anumang hamon ang ating mga nararanasan sa kasalukuyan at maaaring sa hinaharap, magtatagumpay tayo. Sapagkat may pananampalataya tayo na ang Diyos ay kasama natin at siya ang magtatanggol, papatnubay at nagbibigay ng katalinuhan sa atin kung paano tayo mamumuhay ng may tagumpay na nagbibigay ng karangalan at kalwalatian sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Ang ating tinalakay nung mga nakaraang linggo ay patungkol sa 5 bagay na nangyari sa buhay ng isang tao nung ito ay makasalanan pa, o sa bawat isa sa atin nung tayo hindi pa kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang una ay sin, kasalanan. Pangalawa ay death, because of sin, and the wages of sin is death into eternal lake of fire. So sin, death, condemnation, judgment, and then the final result of sin is hell or eternal punishment. Sin, death, condemnation, judgment, and then the eternal result of sin is hell or eternal lake of fire na nakasulat doon sa Revelations chapter 21 verse 8. Okay? Sin, death, condemnation, judgment, and then hell. Kaya si Jesus ay namatay upang tayo ay makalaya sa kasalanan. Number 1, sin. Upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Namatay siya para sa atin. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan, hindi naging makasalanan, o hindi naging kasalanan, sapagkat inako niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Kung kaya't siya mismo ang nagdusa dahil sa kasalanan at nabayubay sa krus, namatay
para sa ating mga makasalanan. At inilagay niya naman ang kanyang katuwiran sa ating buhay. Kung kaya't ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos na si Jesucristo ay ating katuwiran ngayon sapagkat inako niya, dinala niya ang ating mga kasalanan. Kung kaya't siya mismo ang nabayubay, nagdusa, namatay sa krus para sa ating lahat. Kung kaya tayo ay napatawad na, tayo na kumilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, sinuko natin ang buhay natin sa Kanya, tayo ngayon ay katuwiran ng Diyos dahil sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kaya as if we have never sinned in the past. Although meron tayong kasalanan na namana kay Eva at kay Adan, at hanggang sa kumilala tayo kay Jesus, anumang kasalanan ng ating nagawa sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa, ang lahat ng iyon ay nilinis na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Yesus na nagmula sa kanyang sugat, pahirap, nung ibinayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayong lahat ay justified, meaning justified as if we have never sinned. We were now completely forgiven. Tayong lahat ay pinatawad na, nilinis na, binanal na, dinalisay na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Malaya na tayo sa kasalanan. So this is the first step, which is sin. God dealt sin when He gave Jesus at the cross to be crucified and die for us. And then yung death, He resurrected. He dealt death by means of His resurrection. Diba? Nung namatay ang ating Panginoong Yesus, ay inilibing siya at matapos noon, ikatatlong araw ay muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, dinil niya ang kamatayan na bunga ng kasalanan. Na ngayon tayo, mamatay man tayo, sa oras na ito, dahil kinilala natin si Jesus, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, isinuko natin ang ating buhay sa Kanya, mabubuhay tayong muli gaya ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay kapipilingin ng Amang sumasalangit sa Kanyang kaharian magpakailanman. We will be forever with our loving Father in His kingdom in eternity. Doon natin mararanasan ang lahat ng mga dakilang bagay na inihanda ng ating Ama sa Kanyang kaharian sa bawat isa sa atin. Alam nyo, ang sabi ng ibang mga Bible scholars, doon sa eternal life in heaven, may mga bansa at may mga magagandang lugar na cannot be compared sa mundong ito. Talagang masusurprise tayong lahat. Doon ay wala ng kadiliman, wala ng lungkot, wala ng sakit, wala ng sumpa dahil sa kasalanan, wala ng paghihirap, wala na dyablo doon. New heaven and new earth. Lahat ay bago. Lahat ay bago, hindi naluluma, hindi subjected sa wear and tear. Jesus made new things in new heaven and new earth. There is no darkness at all. There is no sorrow and pain. There is no sicknesses. There is no curse. There is no bad things. There is no devil or demons. Napakaganda.
And we're excited, of course, to be with our loving Father in His kingdom in heaven in eternity. Pero wag muna ngayon sapagkat marami pa tayong gagawin. Isishare pa natin si Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya upang sila din naman ay maligtas at meron silang destiny na pupuntahan doon sa kaharian ng ating Amang sumasalangit. So Jesus dealt sin, He dealt resurrection. He dealt death and He resurrected. Kaya nabuhay siyang muli sapagkat pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya ang sabi doon sa sa John chapter 11 verse 25, I am the life and the resurrection. He who believes in me, even though he dies, yet he shall live again. Ako ang buhay at muling pagkabuhay, ang sabi ni Jesus sa John 11:25. Ang sino mang nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay, bagkus siya ay may buhay na walang hanggan. Bagamat siya ay mamatay, siya ay muling mabubuhay. Dahil kay Jesus, mabubuhay sa kaharian ng ating Amang sumasalangit magpakailanman. Then, number 3 is condemnation o pagkukundina. Ang mga taong hindi pa kumikilala kay Jesus, sila ay makasalanan, hindi pa napapatawad dahil hindi pa nga humihingi ng tawad at nagsusuko ng buhay kay Jesus. Pag namatay sila, delikado sapagkat diretso sila sa apoy ng impyerno. At condemn na sila. Na-condemn na sila dahil sa kasalanan. Na-condemn na sila. Kaya kahit na anong yaman ng isang tao na makasalanan, hindi pa rin niya mararanasan ang tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Wala siyang katiyakan. Walang direksyon ang kanyang buhay. Sapagkat anumang yamang meron siya ay hindi niya madadala sa kabilang buhay. Lahat ay maiiwan sa mundong ito. Dahil kundina na ang mga taong makasalanan na wala pang Jesus sa kanilang puso. And because of condemnation, na-judge na sila to go to eternal lake of fire or eternal punishment or eternal damnation. Yung tinatawag na walang hanggang kaparusahan dun sa apoy ng impyerno. But because Jesus dealt sin, He became sin. Because Jesus dealt death, He resurrected, wala na tayong condemnation. Therefore, there will be no more condemnation to those who believe in Christ. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1. Wala nang kondemnasyon doon sa mga kumikilala o kumilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Wow! Wow! Because Jesus was the one who condemned by the people to die at the cross of Calvary. Dahil si Jesus ang kinondim na para sa atin na magdusa, mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. He became condemned, whereas na condemn ay maset free o makalaya sa condemnation. Wow! Grabe. And then judgment. Wala na tayong judgment. Hindi na tayo hahatulan sa huling panahon sapagkat hinatulan na si Jesus sa inako niyang kasalanan natin. And then, yung eternal lake of fire, which is the last thing, the final destiny of those who are sinners, we are now entitled to go to heaven because of Jesus. Because Jesus is the eternal life. John 17 verses 3 and 4. Ang buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil siya ay nasa ating puso, nananahan sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo, we are now entitled to go to heaven with our loving Father. Kaya ang sabi sa John chapter 14 verses 1 to 3, let not your heart be troubled.
Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I'm going there to prepare a place for you. Then after preparing a place for you, I will return to get you to be with me. So where I am, you will be there also. Wow! Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, doon sa tahanan ng aking Ama ay maraming mansyon. Kaya huwag magulumihanan ng iyong puso. Huwag kang ah, magulumihanan o mahirapan sa iyong kalooban. Sapagkat ipinaghanda kita ng iyong matitirhan na mansyon. I'm going there to prepare a place for you. So remember, He prepared a place for us, for you. So He's thinking of us. Ang laman ng isip at puso ng ating Panginoong Yesus ay ikaw at ako. Sapagkat paparoon siya, sabi niya, nung siya'y muling nabuhay upang ipaghanda kita, ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Upang kung saan ako nandoon ay doon din naman kayo. Wow! Para sa atin ang kanyang pagbalik sa Amang sumasalangit. Yung kanyang pagparito ay para sa atin din. Yung kanyang pagkabuhay namang muli at pagbalik sa Ama ay para sa atin din. Dahil ipinaghahanda niya tayo ng ating matitirhang mansyon. Wala man tayong mansyon sa mundong ito. Meron tayong mansyon na nag-iintay sa kalangitan na inihanda ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Mountain movers. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Our destiny now is really heaven. Heaven awaits sa ating lahat. Nag-iintay ang kalangitan sa bawat isa sa atin. Ang mga anghel na hindi mabilang, ang mga anghel na napakarami ay nagre-rejoice at chini-cheer tayo na magtagumpay, magalak, mabuhay, na nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Tapusin mo ang iyong laban sapagkat kami naririto at nagre-rejoice sa iyo. Ini-encourage ka namin, ini-inspire ka namin sapagkat kami ay maglilingkod sa iyo at naririto kami sa kalangitan. Iniintay ang tagapagmana ng langit at lupa. Walang iba kundi ang mountain movers. Just imagine that. Kung ano ang mga dakilang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos nung kumilala tayo kay Jesus at inihanda niyang kalangitan sa bawat isa sa atin. Everything here on earth has an end. Lahat, kung yumaman man ang isang tao, ay maiiwan niya yung kanyang kayamanan. Walang madadala sa buhay na walang hanggan. Walang madadala sa pangalawang buhay. Lahat ay dumating sa mundong ito na hubot-hubad at walang dala kahit na isang pardible o lampin lamang. Iiwan natin ang lahat. Pero ang pinagpapasalamat natin, ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Ama sa pamamagitan ni Jesus, hallelujah. Ang pupuntahan natin ay punong-puno ng sorpresa, punong-puno ng kaluwalhatian. Wala nang hirap, wala nang dusa, wala nang pait ng buhay, wala nang kadiliman, wala nang lungkot, wala nang sakit o karamdaman, wala nang dyablo, wala nang bagay na makapagpapabigat sa ating puso. Mababasa niyo yan sa Revelations 21, magmula sa 1 hanggang 5. Lahat ay bago. Wow! At tayo titira sa mansyon na kasama natin ang mga anghel na ating tagapaglingkod at ang Diyos
Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo na nagpala, nag-ingat, pumatnubay, nagpayaman sa atin sa spiritual nating buhay. Kaya manangan tayo, manindigan tayo sa katotohanan. Lagi nating alamin ang kalooban ng Diyos. Araw-araw basahin natin ang kanyang salita at makinig tayo tuwing araw ng linggo. Manalangin tuwing araw ng Wednesday as a group, mountain movers, as a team. And then yung personal prayer natin bago tayo magtrabaho, bago tayo bumangon o tumayo para mag-almusal. Humingi tayo ng patnubay sa Diyos. Humingi tayo ng gabay sa Kanya, kalakasan, pag-iingat, at itaas natin ang ating buhay, ang ating mga mahal sa buhay, itaas natin ang ating trabaho. Purihin natin siya at pasalamatan sa araw-araw niyang ginagawa sa bawat isa sa atin. Amen. Ang Diyos ay matapat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang hihigit na kapangyarihan laban sa Kanya. Siya ang pinaka-supreme. Siya ang preeminent God, supreme God, highest God, most powerful God. He put all things under our feet. He is our head, we are His body, and everything is under our feet. Ang sabi ng Ephesians chapter 1:23. Nakasulat yan sa Ephesians chapter 1 verses 20, 21, and 23. O kahit simulan nyo sa verse 19, 20, 21, 22, and 23. How powerful your life is. Napakamakapangyarihan ng buhay natin sa Panginoon. Kaya mountain movers, go on, serve the Lord, and live like Jesus. Share natin si Jesus kahit saan tayo naroon. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, salamat po sa lahat ng mga ipinagkaloob niyo sa aming mga dakilang bagay na wala sa mundong ito. Salamat higit sa lahat sa iyong presensya, O God. Kung kaya't anuman ang aming nararanasan sa kasalukuyan, alam namin na nandyan ka para sa amin at ikaw magbibigay ng pinakamagagandang solusyon sa anumang aspeto ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, ang pamilya ni Sister Joby, ang pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Sister Cheryl, pamilya ni Nanay Irma, pamilya ni Jerry, ni Sister Lisa, pamilya ni Edith, ni Gig, pamilya ni Luchi, O God, pamilya ni Des, ni Desbert at pamilya ko, Panginoon, pamilya ni Sophia, lahat ng mountain movers, O God. Salamat sa iyong katagumpayan. Purihin ka at pasalamatan. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Have your way. Let your will be done. Let your kingdom come. Pamilya ni Nunoy, pamilya ni Fidel, anak ni Weng, si Amel, si Nining, ako at ang aking pamilya. Kaming lahat, O Diyos, ay nagpupugay sa iyo. At ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na sa mga supernatural things na gagawin mo sa araw na ito. Pinupuri ka namin at malugod ka sa aming buhay, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ng mountain movers ay magsabi ng Amen! Amen and amen! Praise God! Mountain movers, God bless you all!